So ito, ayan o, dire-diretso yung bakal natin pataas. Tapos yung CHB natin. Kasi kung ano yung lapad ng CHB namin, yun na rin yung lapad ng poste natin dito. At dito naman, ito pinapanatili pa rin namin. Nga, matidang mamatikat, nga palitada natin poste tayo. Awan na. Pili dapat nga posible. So walang mga palitada ng tonto. Ang mapalitadahan na lang natin itong CHB natin. So nandito tayo ngayon. Gusto lang natin i-share kasi marami nagsasabi, sakto bang 60 cm or hindi ang pag-layout o kaya pag-aabang ng mga dowels natin? Ano yung kailangan mo i-consider kapag ka nag-aabang ka para sa mga dowel, lalo na kung may mga asintayan o kaya CHB na nakikita nyo kagaya nito. So bawat layer ng mga CHB natin ay may mga kaakibat na mga bakal na nilalagay. Alam ko lumabis doon sa may sukat na dapat nasa 65 o kaya naman 68. Pero yun ay advanced na. Ngayon ang ginagawa kasi natin dyan, idadagdag natin yung mga filling na ito. So yun po yung kailangan natin malaman sa pag-aabang ng mga dowels natin. So welcome back. At nandito tayo ngayon para makita itong ginagawa nila. So ito, pansinin nyo, nakapaglatag na tayo ng roofing. Hindi tayo makapaglatag ng dire-diretso dahil ganito ngayong panahon, no? So dito, nandito yung tropa, si Pangulo. Kilalang kilala to kasi Rodrigo ang pangalan, Pangulo. Pangulo ng kalokohan. So ito yung portion ng garage natin. So dito, naglalagay na lang kami. Ito kakatapos lang ng buhos na ito. Hindi na kami nag-monolithic dito kasi nahuli na to. Dapat nga to naisama dati. Yun nga lang, hindi na naisama. So ngayon, ginawa namin, nahuli na yung buhos. So yung roofing natin, mamaya akyatin natin yan. CHB laying natin. So may portion na to, halos buo na. Ayan na, anong pangalan mo ulit? Erwin Medina. Ayan, si Erwin Medina. So, taga rito siya sa Isabela. Ayan, may mga bakal pa tayo. Medyo marami-rami pa yan, no? Kasi marami pa tayong gagawin. Ito, may bago din tayong tropa dito. Ano pangalan mo? Jelson boss. Jelson boss? Jelson. Pinsan ko naman to si Poging-Poging Boyet. Boyet na? Okay. So dito, ginagawa pa lang itong stair natin. Actually, nakapaglagay naman na sila ng format. So ito, ayan o, dire-diretso yung bakal natin pataas. Tapos yung CHB natin. Kasi kung ano yung lapad ng CHB namin, yun na rin yung lapad ng poste natin dito. So eventually, ginawa namin dyan, inipit na lang namin para dire-diretso na. Kasi ang ginagawa namin dito, based dun sa may architectural nito, dapat wala siya nakausli na poste. Kagaya nito, yun yung sa kabila. Bali, gano'n na ho yung ginawa namin. So, magbabakal pa lang sila. So, medyo alanganin itong pag-akit natin. Kung yung sinasabi, kung SO2 holder ka, hindi po pwede. Nakaw! Ada di harness tayo dyan. Na. Alanganin natin Kita na dito yung luwang nung proyekto, no? Pagka nababalot talaga ng CHB natin, halos makikita mo na yung gano'n siya kaluwang. So dito may mga partitions pa to. Yun na yung mga ginagawa namin. Mano lang ang partitionan, Ate Pai. So dito naman, balcony niya na yan. Napakaganda ng CHB natin. Ewan ko lang kung na-maintain natin yung CHB na order. Paparehas mo lang yung CHB na order. Mayat. Adi lang yung pa. GD size lang ti medyo alanganin ha. Ayan, so ito yung mga D4 na saan? Sa Fesco to? Fesco? Ayan. Sabi nga nila, bakit daw hindi ko binagsak nung nag-vlog ako? Sayang naman. Baka mamaya tumama sa pato, nabasag di kasalanan ko pa. Magkano isang peraso niyan? May sa presyo pa na? 15. O, diba? So yan, kakatapos lang ng buhos natin sa taas. Ito bububungan na lang to. So yun lang naman na. Ito kasi glass na to mga kamusta na. Yan, itong portion na to. Kasi ito balcony na. Ito, dediretso namin yan. So ayan, naasintahan na rin yan lahat. Hanggang doon sa taas. So kung napanood nyo yung last video natin dito, chinek natin yung mga bakal na ginamit nila sa taas. At kung paano yung proseso ng tropa. Kasi kailangan ma-check muna natin.
bago tayo magbubong. So napaka-importante nun. At dito naman, ito pinapanatili pa rin namin. Nga, matidang mamatikat nga kung palitada ng tipos tayo. Awan na. Ipili dapat nga posible. Hindi pa daw sila nakakita. May mga buzzers kasi tayo na hindi pa daw sila nakakita ng diretsong column na natapos na. Tapos sabihin na wala ng palitada. Actually, hindi mo naman masasabi na 100% to dahil may mga ganito. Yan. Mga dumi, tapos may mga pinagtanggalan. Maliliit lang yan. Kumbaga, kung sa grinder lang yan, madali lang. Walang bukol. Yung sinasabi ko na bukol, dito, nakakanto, pero bumubukol na gano'n. Yun yung sinasabi namin na bumubukol. No? So, etong kanto na ito, buhay na buhay yan. Tingnan natin, lahat tong mga poste namin. Kahit nga doon sa may mga seruho, ano? So, yung natapos nga namin na proyekto dyan sa Quirino, na kami din ang nagtayo nun, ayun, wala rin nung palitada yun. Ayan o. Ang mga ganito, normal lang yan. Lalo na sa may mga bandang siruho. No? So, ang dinadaanan din ng mga nilalagay natin na pamorma para sa dowel, syempre, natural na lang ho siya. So, walang mga palitada ng tonto. Ang mapalitadaan na lang natin, itong CHB natin. May mga disadvantage sa pagka ganun, no? May pagka hindi mo pinapalitadaan pati yung poste. Ang disadvantage lang doon, may mapapansin ka lang na hairline. Pero may ginagawa kami doon pagdating sa painting works. So alamin nyo na lang yon sa mga susunod na videos natin para at least maging aware tayong lahat. Abangan nyo na lang to mga kamusta, no? At oo nga pala, yung electrical neto sa mismong client natin. Kaya hindi namin siya ginagalaw dahil sila po yung may kung paano yung paraan yan kasi eto gagawin nilang smart lahat. Through phone, online, lahat na mga kamusta. So abangan nyo yun. Medyo excited ako sa part na yun dahil si Sir Ben mismo yung gagawa. Kasi as a mechanical engineer, tama ba ako? Siya yung gagawa niyan. Siya rin ang gumagawa ngayon nung para sa CNC natin. And I do hope na sana matapos na para magamit natin sa mga projects natin. So, nagbabay ni Foreman mi dito eh. Minsan mangbabay. Pati. Ayan, si Foreman Ronnie. So, ilang taon ka na, Por? 35. So, parehas kami ng taon. 35 years old. Pero, sabi nga nila, sa edad kasi hindi nakikita kung marunong ka sa construction o hindi. Kagaya ni Foreman, 35 years old. Pero tanongin natin kay Tatay Benny. Anong taon mo Tatay Benny? 56. Pero siya, yung isa sa mga mason natin. Sika nga Pangulo, anong taon mo? 40 years old. So ngayon, si Pangulo o kaya si Rodrigo, ganyan, si Kuya Rodrigo, ano? Kasi kuya na namin yan eh. Bali, isa siyang steelman. Nagmamason din siya. Pero hindi siya si Foreman. So, ganun mga instances mga kamasta. Meron kasi nagsasabi na kapag ka mas may edad daw, siya daw yung nasusunod. Oo, nandun na tayo. Kung ikaw ay isang Pilipino talaga, yung respeto nandun. Hindi yan mawawala yung respeto. Pero lagi namin sinasabi, kapag ka yung knowledge at saka yung kaalaman mo tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa construction works, o kung anumang parte ng mga trabaho, o kung anumang uri ng trabaho na yan, meron tayong tinatawag na kanya-kanyang kaalaman o kaya naman kanya-kanyang ability sa bawat mga gawain. So, hindi yan nasusukat sa edad, hindi yan nasusukat kung ano yung itsura mo at kung ano yung kasuotan mo. So, dapat yan, alam din natin kung paano natin irespeto, mababa man o kaya malaki. No? Or mababa o kaya mataas. Okay? So, hindi yan sa edad mga kamusta. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga tropa, sa mga coworkers ko, kasi sa kanila, sinasabi ko nga sa kanila na coworkers ko sila, hindi yung ako yung tinatawag na boss o kung ano man. Kasi ako, isang parte lang din naman ako ng tao na nagbibigay din ng kung ano man po yung mga biyaya na binibigay ni God sa atin, binabahagi lang natin. No? So, sabi ko nga, kung sakali man po na may mga tao po na nagda-down sa inyo, ngitian mo lang kasi yung mga tao na yon, possible sila rin yung mag-aangat para sa iyo. Okay? So, nandito tayo ngayon. Gusto lang natin i-share. Kasi marami nagsasabi, sakto bang 60 cm or hindi ang pag-layout o kaya pag-aabang ng mga dowels natin? Ano yung kailangan mo i-consider? Kapag ka nag-aabang ka para sa mga dowel, lalo na kung may
mga asintayan o kaya CHB na nakikita nyo kagaya nito. So pansinin natin ang bawat CHB o kaya naman sukatin natin ang bawat CHB. So ang sukat ng CHB na to, ayan no, wala sa standard pero mas mataas. So 21 cm. Pero usually dapat nasa 20 cm. Ang haba naman nito 40 cm. So ibig sabihin ang sukat ng mga CHB natin ay 20 by 40. So, yun po yung tinatawag namin na 20 by 40. Kaya pag nag-estimate ka, alam mo dapat yung dimension ng bawat CHB. Pero paano nga ba malalaman kung ano yung sukat nito? So, bawat layer ng mga CHB natin ay may mga kaakibat na mga bakal na nilalagay. So, hindi po bawat layer, kundi may layer na sinusunod natin. So, yun yung tinatawag natin na abang para dun sa may horizontal bars ng ating mga CHB laying. So, dito, may nagsasabi 60 cm. Tama ba na 60 cm? Yes, tama po yun. Pero may kailangan kayo consider. Kung napapansin nyo, oops, buti na lang, naka-hard tayo. Kung napapansin nyo, ang mga CHB natin, kanina nakita natin na 21 cm yung kanyang tindig o kaya yung tayo niya. Ngayon, meron pa tayong kailangang i-fill o kaya naman mga mortar na nilalagay natin sa bawat pagitan niya. So, kailangan i-consider mo po yun, hindi po yung saktong sukat niya. So, tingnan natin to. Instead na 60 cm, minsan naglalaro na yan, 65 o kaya 70. So ngayon, yung abang na yan, mga kamusta, ayan ay kinoconsider namin kung ano yung laki ng CHB. Kasi hindi nasusunod yung standard o kaya naman nasusunod yung standard, dapat aware tayo dun sa may portion na yon. Alam ko, lumabis dun sa may sukat na dapat nasa 65 o kaya naman 68. Pero yun ay advanced na. Ngayon, ang ginagawa kasi natin dyan, idadagdag natin yung mga filling na ito. O kaya yung mortar. Susukatin natin para at least malaman ng karamihan. Halos nasa 3 cm. So, or sabihin na natin, 3 cm. Ngayon, ang bawat CHB kasi natin, from dun sa may pinakamababa, tumataas yan ng 60 cm o kaya naman umaabot ng 70 cm. Bakit? Kasi nga, kailangan may dagdag mo yung mortar na nandito sa ilalim, plus ito, computein natin, no? 3, 6, 9, plus yung ilalagay natin dito. So, halos nasa 9 cm yung kailangan mong idugtong or idagdag. So, ibig sabihin, pasok na pasok yung 70 cm. Pero bakit naging 71 cm? Ang CHB kasi natin ay hindi siya standard na 20 cm. Kagaya ng nakita ninyo, na halos nasa 21 cm na siya. So, yun po yung kailangan natin malaman sa pag-aabang ng mga dowels natin. So, every 3 layer ng mga CHB natin ay doon natin inaabangan ng bawat dowel natin. From dito sa may floor niya, ground floor niya, ay ayun na, mag-i-start ka na. 3 layers, may horizontal bars. 3 layers, may horizontal bars tayo. So, ganun lamang mga kamusta, no? At hindi 60 cm. Okay? So, ayun lang mga kamusta.